Paano mag-recover ng GCash account kung nawala na or nasira na po ang inyong mga GCash number? So yan po ang ituturo natin Lods sa tutorial na ito. So paano gawin yan mga Lodis? So i-follow mo lang po ito at ituturo ko po sa inyo lahat ng step kung paano nyo po yan ma-open at ma-recover nyo yung laman ng inyong mga GCash or ma-open yung mga GCash na hindi nyo na po kailangan yung old number ng inyong mga GCash po. Para ma-recover po yan, ganito lang po ang inyong gagawin. Una po mga Lodis, dito sa ating GCash application, kailangan po muna natin itong i-clear, okay? Kailangan po natin i-clear yung data ng ating GCash application. Ilong press mo lang po yan, and then may lalabas pong ganito dyan. Kung hindi po ganito ang lumabas sa inyo mga Lodis, pumunta po kayo sa setting ng cellphone nyo, and then harapin nyo po yung naka-download na GCash application, okay? So kung hindi nyo pa po alam, meron pa tayong tutorial dyan. So para mas mabilis, dito na po tayo. I-click lang po natin yan. And then, kailangan punta tayo sa storage. Yan. And then, dito po, kailangan po natin i-clear yung cache. Yan. And then, i-clear po yung data. So, kung bagong install naman po ang inyong mga GCash apps, hindi nyo na po kailangan itong gawin. Kung matagal na pong ginagamit nyo ang inyong mga GCash mga Lodis, so, kailangan nyo po itong gawin para po ma-delete yung mga old data ng ating mga GCash apps. Okay? So, pag okay na po mga Lodis, na-clear nyo na po yung data and then cache po, ang gagawin nyo po mga Lodis, i-recover na po natin yung ating mga GCash account. So, hindi nyo na po kailangan yung inyong old GCash number. So, ang kakailanganin po natin dito mga Lodis ay new number. Kailangan nyo po ng new number, okay? So, make sure lang po yung new number na yan mga Lodis ay hindi pa po nagagamit or hindi pa po nalilink or hindi pa po nakukunik sa kahit saang or kahit anong GCash. Kailangan po natin new, hindi po wala pang nakalink. Pangalawa po is dapat po rehistrado po yung new SIM card nyo, okay? Kung hindi po yan rehistrado, iparehistro nyo muna kasi pag hindi po yan rehistrado, hindi po yan makaka-receive ng code na sisend ni GCash. So, pag okay na po, simulan na po natin mga Lodis. So, dito, i-open na natin itong ating GCash application. And then, dito po, kailangan po natin itong i-allow. I-okay lang po natin. Kung hindi po ganito lumabas sa inyo, basta i-allow mo lang po, bigyan mo lang po ng permission yung GCash application. I-allow po natin lahat dyan mga Lodis ha. Ayaw po tayo mag-deny para po mas mabilis po. And then, pagka-allow po natin, ito na po ang lalabas. Ngayon, pag hindi po ganito ang lumabas, kailangan nyo pong i-clear yung data ng GCash apps nyo, okay? And then dito, ilalagay na po natin yung ating new registered SIM card na Globe or TIM po. And then, pag nalagay na po natin, mag-send po yan ng one-time password or OTP po doon sa number na nilagay natin dito. Kaya make sure lang po na may signal po yon. And then, i-click na po natin itong next na to para mag-send na po ng OTP. And then, dito po, we need to do two-step authentication before linking your device. Ayan po, click natin itong SIM code. Ayan po, mag-send na po yan ng code sa number. Ayan po. So, make sure lang po na may signal para ma-receive po natin yan. Ayan. Kuhain po natin yung code. So, ito po yung magiging OTP niyan. Ayan. One-time password lang po yan. Kaya kung matagal kayo mag-rehistro, ma-expire po yan, kaya dapat mabilis po kayo mag-rehistro para po hindi ma-expire. Isang beses nyo lang po gagamitin yan. So, ilalagay po natin siya dito. And then, automatic po yan mga Lodis, maglo-load. Ayan, account activity. So, pag hindi po ganito ang lumabas sa inyo, halimbawa ganito lang po ang lumabas na new account, ibig sabihin po yan mga Lodis, yung number na yan ay na-link mo na or nakakonect na po yan sa GCash o nagamit nyo na po pang recover or anumang activities po sa GCash, nagamit mo na po yung number na yan. Kaya po dapat new SIM card po yan, hindi pa po nakakalink or nakakonect sa GCash na ginagamit natin or sa mga anumang GCash po, okay? So, lalabas lang po yan, mapapansin mo po is kung ganito na po ang lalabas. Ayan, meron pong ganitong other option na to. Recover account. Ayan, i-recover ang GCash account gamit ang bagong mobile number. So, dito po tayo pupunta, ha? I-click po natin ito. Ayan. And then, mapupunta po tayo dito mga Lodis. Account recovery. Warning lang po, kung mga magta-try po kayong mag-scam dyan, mag-recover ng mga account na hindi po sa inyo, pwede po tayo makulong dyan mga Lods, ha? So, ingat-ingat po kayo dyan. So, dito po, paano ma-recover ang GCash account? Ayan, may basic account. Ito yung mga hindi pa tinatawag fully verified po mga Lodis. Mag-register sa bagong GCash account, i-verify account in chat with GJ. So, kung hindi pa po registrado yung GCash account nyo gustong i-recover mga Lodis, hindi po ito gagana. Okay, kailangan po registrado yung GCash account natin na yun. Kaya make sure lang po na fully verify po natin yung ating mga GCash account. May tutorial po tayo dyan kung paano po mag-verify ng GCash account. So, kung fully verified na po ang inyong mga GCash account, so magagawa nyo po yung ma-recover dito mga Lodis nang hindi nyo na po kailangan mag-chat sa customer service.
So dito, ayan, fully verified, inominate ang dating GCash number po. Ayan, ilagay po ang dating GCash number po. So dapat tandaan nyo po yan ha. Ilagay ang tamang personal information. Yung mga ilalagay nyo pong personal information mga lodis, make sure lang po na dapat same doon sa GCash account nyo. Kailangan tandaan nyo po yung kung ano po yung mga nilagay nyo doon na personal information nyo. Siguraduhin ikaw ay mag-selfie ready po. Yung magsiselfie po kayo dito pag nag-verify po kayo ng GCash. Okay? So, remember po, isang beses lang po pwede recover ang GCash account. The following product will be transferred. Yan po. Yung mga product na ito po, ayan, tulad ng G-Stock, G-Crypto, yan po mga yan. Matatransfer po yan mga lodis sa loob ng 14 days. Okay? Hindi agad-agad matatransfer yan kasi i-verify pa po yan. So, pag okay na po mga lodis, i-click na po natin itong I accept na ito. Itong accept button na yan. And then, mapupunta na po tayo dito sa, ito, ilalagay po natin dito yung ating GCash number. Yan, GCash number po. Ito po yung kasalukuyang ginagamit natin na bago ha. Dito, ilalagay po natin dito yung ating GCash number na luma. Ito po yung nawala natin or nasira na po. Yan po natin sila ilalagay. Ngayon, uulitin po natin siya mga lodis. Kung ano po yung dito, yung number dito, same din po yan. Okay? Pareho po yung lumang number or yung old number natin. Hindi dito po, ilagay ang INPIN. So, dapat po alam din po natin yung ating lumang INPIN ng ating mga GCash account mga lods. Ayan. So, ilalagay po natin siya dito. Ayan. Dapat parehas po yan mga lods. Ayan. Kung ano dito, parehas dito, same din po dito sa INPIN. Yung lumang INPIN po mga lods ha. Hindi dito po, pag okay na po, nilagay mo na po yung mga information dyan mga lodis, ang inyong old GCash number, ang old INPIN. And then, click nyo na po itong maliit na box na yan. Ayan po. And then, pwede nyo na pong i-click itong confirm. And then, lalabas na po ito, account recovery. So, ilalagay na po natin dito yung personal information natin na nasa GCash po. Okay, same po dito. And then, yung nasa GCash po, dapat parehas po. Yan. First name po, ayan. Ito po yung pangalan natin ha, first name. And then, dito naman po, middle name po. Kung wala po akong middle name dun sa nilagay nyo, huwag nyo na pong lalagyan dito ng middle name. Ilagay nyo, click nyo po yan. Ayan, I don't have middle name. And then dito, enter your last name. Ito po yung apelido nyo. And then dito po, birthday, enter your birthday po. Kailangan nyo pong ilagay dito yung birthday kung ano po yung nasa GCash nyo. So, pag nailagay nyo na po yung inyong mga information dito, personal information, i-click nyo na po itong next button na ito. And then, lalabas na po ito, verify with face recognition. So, magtitake po tayo ng selfie to verify your identity po, okay? So, kung natatandaan nyo, time na nag-verify kayo, dapat yun din po ang inyong ilalagay dito. Yan. Pinutin nyo na itong next, and then yung mukha nyo parang ganun lang po, okay? Click po natin itong next. And then, mag-i-scan po yung mukha nyo mga lodis. Make sure lang po na wala pong kayong sunglass, wala po kayong sombrero, and then wala po kayong face mask. Dapat po, malinis po, malinaw po ang selfie dyan kasi hindi po yan i-accept. And then, after nyo mag-face recognition scan, pag tama po yung mga information doon na nilagay nyo, automatic po ma-approve agad kayo nyan. So, ganito po ang lalabas sa inyo. So, pag hindi po ganito ang lalabas sa inyo mga lodis, may mali po kayong nalagay na information or baka po may hindi po match doon sa old account nyo. So, may mga reason po yan mga lodis, katulad po nyan. Yan. So, baka po yan ang mga reason nyo kaya hindi po kayo na-approve. So, pag ganito po ang lumabas sa inyo, ibig sabihin po niyan mga lodis ay approve na kayo. Congratulations. Ang iyong GCash account, GCash number ay ito na po. Yung bago pong nilagay nyo, yan na po yung magiging GCash number nyo. So, mula ngayon, ito lang gagamitin mong number para makalagin po sa GCash apps nyo po. Kung meron kang GSave, G-Crypto, G-Insure, G-Fund, at iba pang product, magkaka-access ka dito matapos ang 14 days. Okay? Kung meron po kayong mga ganyan, after 14 days pa po nyo yan ma-access. So, antayin nyo na lang po ng 14 days po mga lods. Okay? So, pag ganyan na po, ibig sabihin po niya successful na, and then pwede nyo na pong i-open yung inyong GCash account. So, ganun lang po ang gawin nyo mga lodis. So, sana po nakatulong. So, kung may katanungan ka po, pwede ka pong mag-comment sa comment section ng video na to at sasagutin po natin yung lodis sa abot ng ating makakaya. So, hanggang sa muli, Lods. Much love. God bless.